Ah, tayo po'y damhin po natin ang presensya ni Lord. Tayo po muna yung manalangin at hingi po tayo ng guidance po kay Lord. Sige po, maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you sa pagkakataon na ito. Salamat sa panibagong umaga, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Sa gising namin ngayon, ang kami po'y ligtas. Salamat, Lord, sa buhay at lakas. At salamat muli mo kaming tinipon ngayong umagang to upang papurihan ka, dakilain ka at sambahin ka, Amen. Panginoon. At humihiling kami sa iyo, Panginoon, ng knowledge, ng wisdom, ng iyo pong kapangyarihan, Panginoon, para po pangunahan kami ngayong umagang to sa aming pong pagbubulay-bulayan na iyong salita. Salamat po ng marami. Linisin mo po ang puso ng bawat isa. Ah, maging kalukod-lugod po kami sa iyong harapan, Panginoon. At salamat po ng napakarami sa pagpapalat biyaya mo sa araw-araw. Tinataas po namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning! Yan. Kape po Morning, tayo Coach sa umaga. Chris. Welcome, Sister Jelay and Sister Joy Sarandi. Yun. Amen, amen. Oo, salamat po. Ate Let, salamat ng marami. Coach Tibbs, Coach Randy, sa lahat po ng nangunguna po rito na po. Kumusta po kayo? Pinagpala po ba ang araw nyo ngayong umagang ito? Amen. Mas mabuti kaysa dati. Ah, medyo ano ngayon ang ituturo ko po no, ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Purely ano po tayo walang negosyo. Ito po ay ah, patungkol po no naman sa attitude natin bilang isang anak ng Diyos. Ano po? Maaari po ba kayong, kung maaari lamang naman po at kung meron lang, na humawak po ng ballpen at papel, kung meron po. Ngayong umaga po ay magre-reflect po tayo. Ano po? Lahat po tayo. Lahat po tayo para po mas matanong natin yung ating mga sarili sa mga ilang bagay. Okay lang po ba yon? Meron po ba kayong ballpen at papel po dyan or notebook? Yan. May mga ilang katanungan po sa atin na pwede po nating sagutin. Ano po? Sige po. Pero bago po iyon, meron po akong ipapakita sa inyo. Tapos, sagot po kayo kung ano po ang inyong mapapansin. Yan. Ah, nakikita niyo po ba itong hawak ko? Sige po, ano pong napapansin niyo, mga kapatid? Sagot po kayo. Open na, naka-open ba ang mic, sir? Paper na may tuldok. Bond paper na may tuldok. Yung iba po, may iba pa ba kayo napapansin? Amen. May tuldok nga. May Tuldok. tuldok. Okay. Ang sagot po ng karamihan, yung tuldok. Bond paper na may tuldok. Okay. Tama po. May maliit na itim na tuldok doon sa bond paper. At yun po yung una nating mapapansin. Tama? Pero hindi natin napansin ang buong puti sa espasyo ng bond paper. Tama po ba? Amen. Sagot Parang po check. kayo mga kapatid sagot po kayo. Nakita natin yung Amen, maliit na amen. tuldok pero hindi po natin napansin yung buong puti na space ng bond paper. Yes. Amen. Di po ba? Amen. Mga kapatid, no, lahat po, hindi naman, no, o siguro karamihan, ganyan din po ang ugali ng maraming tao. Mas pinapansin po natin yung Yung mali. maliit na mali kaysa Yes. sa malaking kabutihan. Amen. Amen. Pakitype nga kung guilty, kung guilty. Oh. Na po, sa buhay, sa trabaho, sa relasyon, lalo po sa ating buhay Kristiyano.
mas mabilis tayong tumingin sa problema kaysa sa pagpapala. Amen. Amen. Diba? Parang pagising mo pa lang sa umaga, ang gulo-gulo ng bahay ko, ano ba to? Diba? Parang nakikita mo na agad yung problema, yung mali, yung negatibo. Diba? Tapos maniner mo na sa pamilya, maglinis kayo. Pagising sa umaga, nakita mo yung wallet mo, wala nang laman. Teka lang, saan ba ako kukuha ng pambili ko ng almusal ngayon? Lahat. Diba? Parang mabilis tayong tumingin doon sa nakikita nating problema. Pero hindi natin nakikita, ang dami-dami naman pagpapala. Tama? Samahan niyo po akong basahin itong ating pong pagbubulay-bulayang salita, no, sa Pilipos 2:5. Magkaroon kayo ng ugali o pag-iisip tulad ng kay Kristo Jesus. Sige po, tayo po'y pagpanalangin po muna natin. Tayo po'y yumuko ang salitang ating nabasa. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Turuan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na tingnan ang buong larawan, hindi lang po yung problema. Baguhin mo po, Panginoon, yung mga pag-uugali po namin at ang pag-iisip po namin. Gusto po namin maging katulad ni Kristo sa pananaw, sa puso at sa buhay po. Maraming salamat, Panginoon. Sa Diyos po, sa inyo po ang kapurihan, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Ayun po. Doon po tayo natatapos. Hindi ba? Sige po, tayo mag-uumpisa pa lamang. Kaya niyo po ba akong bigyan ng inyong 20 minuto pa, mga kapatid? Para kay Lord, para kay Lord. Amen. Amen, amen. Okay. Ibig sabihin, ugaliin nating tingnan yung mabuti, hindi lang yung mali. Magkaroon tayo ng pananaw na gaya ni Jesus, 'di ba? Parang yung puno ng pag-ibig, puno siya ng bukod sa love, punong-puno siya ng anyone? Si Lord punong-puno ng pag-ibig. Ano pa po? Punong-puno siya ng pang-unawa. 'Di ba? Sige po, paki-type. Makipag-interact. Kung maaari po bang mag-on ka mang iba, mas okay po, no? Punong-puno siya ng mga positibong pananaw, pag-asa, Malasakit. malasakit, pagmamahal po sa atin. Okay? Bigyan po natin ng mga ilang halimbawa ito, no, sa ating pong buhay sa pang-araw-araw. Example po, may konti kang problema sa pera. Pero nakakakain ka araw-araw. Tama, mali. Meron po ba dito kahapon, almusal, tanghalian, hapunan, walang kinain? Meron po ba? Wala. Di ba nagbawas ka pa nga ng rice Yung 500 sa kaldero? Di po ba parang marami naman hindi naman tayo para pinagkukulang eh. Next. May ako sa Lunes. Sa Lunes sige po, paki-mute po muna. Paki-mute po muna. Ilaw? Paki-check po, may ayan. Sige po. Another one, example. May isang taong nanakit sa'yo. Tama, mali? Meron. Mula nung bata ka, high school ka, college ka, hanggang ngayong buhay mo ngayon. May isang taong nakapanakit sa'yo. Pero marami naman nagmamahal sa'yo. Tama? Uulitin ko po. May problema ka sa pera, pero nakakakain ka naman araw-araw. May isang taong nanakit sa'yo, pero ang dami nagmamahal sa'yo. Ba't dito ka lagi nakatuon? May hindi magandang nangyari sa buhay po natin, pero mas maraming biyaya sa paligid mo. Amen? May pagkukulang ka, pero patuloy kang minamahal ni Lord. Amen? Hello? Are you with me? Amen. Amen. Yeah.
Kaya paalala kapatid, no, huwag tayong mag-focus lang po dun sa kapirasong tuldok. Tingnan po natin yung kabuang puti, yung kabuang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ang ugali po natin na sa pagtingin sa isang bagay, nagdidikta to kung paano tayo mamumuhay. Ulitin ko po. Ang ugali natin or attitude natin kung paano mo tingnan ng isang bagay ay magdidikta kung paano tayo mamumuhay sa mundong ibabaw na to. Kung puro mali ang hinahanap natin, kapatid, puro lungkot yung mararamdaman mo. Naniniwala ka ba doon? Amen. Amen. Ginagawa mong miserable ang iyong buhay, kapatid. Kasi nakikita mo problem, nakikita mo kalungkutan, nakikita mo negative. Sinasabotahe mo yung sarili mo. Hindi ka nagiging masaya. Lagi ka nakasimangot. Paggising mo sa umaga, nakasimangot ka, nakakunot noo ka. Kasi bakit? Ang nakita mo agad, problem. Tingnan natin yung kabutihan. Ang dami-daming pwedeng tingnan maganda. Magkaroon po tayo ng pasasalamat at kapayapaan. Di ba napakasarap po ng may payapang puso at payapang isip na hindi laging si ganito, si ganon, si ganon, si ganito. Nakikita natin puro mali. Bigyan po natin ng 3 points itong ating pinagbubulay-bulayan. No? Kung ano ang iniisip mo, yun ang epekto sa puso mo. Ano daw? Ganyan nga po. Kung nakikinig po ang bawat isa. Pakiulit nga po. Kung anong iniisip mo, Kung yun anong ang iniisip epekto mo, yun ng ang buhay epekto sa mo. puso mo. Ulitin ko po. Salamat po sa nakafocus. Kung ano ang iniisip mo, yun ang epekto sa puso mo. Kaya mag-isip po tayo ng tama, mag-isip ng may hope, may pag-asa. Kasi pag iniisip mo, ang hirap ng buhay, hindi ko na alam gagawin ko, wala na akong pag-asa. Yun yung namatanim sa puso mo. Pero kung tayo po ay naniniwala sa bibigay na pagpapala ng Panginoon, mag-iisip tayo ng tama Mag-iisipin natin, may pag-asa. Kaya wag hayaan na ang maliit na tuldok ang sumira sa buong araw mo. Diba? Pagising mo sa umaga, problema. Pag hindi mo na ipanali yung umaga mo, buong maghapon, talo ka. Amen. Isang pagkakamali lang po yan pero hindi yan naman yung buong buhay natin Tao lang po tayo, walang perpekto. Lahat po tayo nagkakamali. Pero bakit titingnan natin lagi? Dapat itama natin yung mali. At dapat ugaliin ng bawat isa sa atin na ang magpapasalamat. Sabi nga ng isang pastor namin, kaysa magreklamo, bakit hindi laging magpasalamat? Kasi maraming binigay naman si Lord na hindi natin hinihiling. Tama? Diba? Mas masarap mabuhay kapag marunong tayong magpasalamat sa malaki o sa maliit na binibigay sa atin. Kami thank you Lord. O dami binibigay. Pero tanong, yung maliliit o yung mga bagay na hindi dumadating pa na ipagpapasalamat kaya natin. O nagti-thank you lang tayo, yung attitude of gratitude pag maraming ibinibigay na pagpapala. Paano pag problema muna? Paano yung maliit na tuldok? Kaya ito po, tanong sa ating mga sarili. Paki-take down notes po kung ano po yung inyong sagot. Sarili nyo po yung kakilala nyo. Siyempre, yan ang best friend mo. Unang tanong sa atin pong mga sarili, may tinititigan ba akong tuldok sa buhay ko? Ulitin po natin. Another question number 1. May tinititigan ba akong tuldok sa buhay ko? Kayo na po ang sumagot. Ako po. Nung minimeditate ko po ito, nung ito po'y nagawa ko, sinasagot ko po ito sa sarili ko. Pangalawang tanong, may pinapansin ba ako o may pinapansin ko ba ang kulang kaysa meron ako?
Ulitin ko po. Pinapansin ko ba yung kulang kesa yung meron ako? Pakisagot po yung number 2. Sige po. Alam mo kapatid, masarap mag-reflect. Minsan kausapin mo yung sarili mo. Hindi po yan kabaliwan. Opo. Kasi minsan doon mo mas pakikilala yung sarili mo, paano ka nag-grow as a person? Lalo tayo as a Christian. Tama? Pangatlong tanong. Una po, may tinitignan ba akong tuldok sa buhay ko? Pangalawa, may pinapansin ba akong kulang sa akin o sa meron ako? Kulang o meron ako? Pangatlong tanong, gusto ko bang baguhin ang pananaw ko para mas maging masaya at mapayapa ang buhay ko? Pangatlong tanong, gusto ko bang baguhin ang pananaw ko, ang attitude ko, ang ugali ko para mas maging masaya at mapayapa ang buhay ko? Sige po. Take your time kapatid para sagutin po yan sa ating mga sarili. Are you with me? Hi. Hello. Yes. Magandang Amen. umaga po ulit. Ayan, no? Yes Amen. po. Amen. Ayan. Okay. Habang sinasagot po natin yung mga salita na yan, ang magiging main na paksa or topic po natin ngayong umagang ito ay the top 10 correct attitude of a Christian. 10 tamang ugali ng isang tunay na Kristiyano. Okay? Balikan po natin yung talata. Magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Ayon sa Pilipos 2:5. Hatiin po natin ito sa 3 bahagi or 3 segment. Okay? Again, this is top 10. Naho, ito po ay ayon lang sa aking hindi naman in order. Pero 10 bagay na kailangan nating itama. Okay? No? Correct attitude, pananaw, pag-uugali bilang isang anak ng Diyos. Okay? No? So, again, sa segment 1, yung unang 3 muna, yung unang 3. No? Segment 1 is tungkol sa attitude towards God. For your notes, segment 1, attitude towards God. Sa Tagalog po, ugali patungkol sa Diyos. Una po, sa 10 ito ay yung magkaroon tayo ng obedient heart. Sinabing obedient. Anyone? Pakitype. Obedient. Masunurin. Tama. Masunuring puso. Sa 1 Samuel 15:22, mababasa po natin, mas mahalaga sa Panginoon ang pagsunod kaysa sa handog. Ang pakikinig kaysa sa paghahandog ng matabang o ng taba ng tupa. Hindi sapat ang pagiging aktibo sa gawain kung hindi naman po tayo sumusunod sa personal na panawagan ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Ulitin ko po. Hindi sapat ang pagiging active sa gawain kung hindi naman tayo sumusunod sa personal na panawagan ng Diyos. Umatin ka nga sa church, tulog ka naman. Umatin ka nga sa Don't Watch, bumalik ka naman sa higaan. Inopen mo lang yung Zoom. 'Di ba? Nag-church ka nga pero ang nakikita mo naman yung pula mo sa mga kapatiran mo sa loob ng simbahan. Ano ang isang utos ng Diyos na hanggang ngayon ay iniiwasan pa rin po natin?
Ulitin ko po. Another question para sa sarili. Ano ang isang utos ng Diyos na hanggang ngayon iniiwasan natin? Sa isang parte po ng buhay namin mag-asawa, no? Nakakilala na kami, tumanggap na kami, ako, personal, pero may mga bagay pa rin na alam kong nagagawa kong mali nung kami po ay hindi pa mag-asawa. So sobrang nakakadurog po 'yun ng puso, no po. Alam niyo po nakakatuwa yung kwento nung nag-uumpisa pa lang po kami ni Sister Donna kasi taga Cavite po ako, taga Bataan siya. Okay? Tapos nagtatrabaho po siya sa Olonga po. Uuwi po siya dito sa Bataan pag Friday ng gabi, weekend. Tapos babalik po siya ng Lunes doon. Isipin niyo po yung aking sakripisyo ng panliligaw. From Cavite, susunduin ko siya sa Olonga po at ihatid ko siya sa Bataan. Gasolina toll gate ko palang malaki. Pero bakit ko siya ginagawa? Kasi gusto ko at mahal ko. Di po ba ganun po tayo? Gagawin mo lahat. Walang layo. Hindi mo iisipin yung gastos. Gagawa ka ng paraan kahit wala ka. Di po ba? Tapos po, alam niyo nakakatuwa. Kung sakali Sabado, kinabukasan, mag-church kami. I-invite niya ako sa church. O kaya po, pagka naman hindi ko siya nasundo sa Olonga po, so sorpresahin ko po siya ng linggo ng umaga dito sa Bataan. Tapos magugulat po siya na mahilig po akong mag-sorpresa eh. Oo, yung magugulat na lang si Donna, nasa likod niya pala ako, oras ng pagsamba. Oo, kinikilig po yan. Pero alam nyo, meaning ko po, nung ako po ay hindi pa naman Kristiyano noon, ang pinunta ko po doon, si Donna. Tama? Hindi po yung pagsamba eh. Hindi naman po yung church, hindi yung pagiging Kristiyano, hindi eh. Kasi gusto ko sorpresahin, gusto ko lalong ma-fall in love sa akin si Donna. Tama, kinikilig din kayo. Tama? At ilang beses po nangyari yun. Sino po rito nakokornihan sa mga praise the Lord, yung habang nakatayo, nagpapalakpakan, alive, alive. Sino nakokornihan po doon? Ganun po ako nung una. Ano ba itong mga to? Nagsasayawan pa. Yun po yung nasa isip ko. Palakpakan pa. Diba? May tumutugtog, may kumakanta, tapos ang tagal nakatayo. Sabi ko, ang tagal naman nakatayo, nangangawit na ako. Sino, I mean, ako ganun. Noong mga unang attend ko sa church. Ayokong pumalakpak, tingin ko baduy. Ew. Nakaganyan lang po ako. Nakahalukip-kip. Ayan, nakaka-relate. Pakitype nga, relate yung mga unang attend mo sa church. Ano ba ginagawa ito? Tapos makikita mo yung mali. Baka pag uwi nito sa bahay, mga nagsisipagmura lang to. Baka nagtotong ex lang to. Baka yun, nagkasabong lang yun. Nakikita mo, totoo ba to mga to? Tapos alam nyo, di pa ulit-ulit. Attend ako. Pupunta ako dito. Nag-uumpisa pa lang yung aming love story. Di ba? Imagine mo from Cavite to Bataan, ginagawa kong kabilang kanto to. Hindi na ako nagne-network. Pupunta na lang ako kay doon. Tapos napansin ko na lang po sa sarili ko, kaka-attend ko. Dahil doon po ako sa stage ng depression, ng anxiety, ng hindi magandang sitwasyon ng buhay ko. Talagang si Lord, padala po, si Donna po talagang bigay ni Lord, padala ni Donna. Oh, totoo yan, Tita Amalia. Isipin niyo po, bago ako dumating sa church, dadaan muna ako sa food chain. Oh, kasi bakit? Doon pa lang ho ako magbibihis ng bonggang-bongga. Ihilamos ako, may dala akong facial wash, magtututbrush ako, mag-gel ako, maglo-long sleeve ako, magtatakin ako ng talagang planchadong-planchado. Pagdating ko doon ako, poging-pogi po ako. Saan ba ako nagpapa-impress?
Saan ba ako haharap? Hindi ko pa iniisip na, hindi, haharap ako kay Lord, kailangan hindi. Ang iniisip ko po noon, paglingon sa akin ito na nagulat siya, oh, may pogi sa likod ko. Pero alam mo talaga napakabuti ng Panginoon. No? Hanggang sa naramdaman ko na yung Holy Spirit, dumating sa punto po, nakapikit na ako, pumapalakpak, nagpupuri, at tinataas ang kamay sa ating Panginoon. Tapos, nung meron na pong paanyaya, at kami po ay naging formal na ni Donna, nung meron pong paanyaya, dumapit po ako sa harapan. Sinuko ko po lahat. Sino po naka-experience ng gano'n? Amen, amen, amen. Pag minsan parang bigat na bigat ka na, di po ba? Woo! Ulitin ko po, hindi sapat ang pagiging aktibo sa gawain kung hindi naman tayo sumusunod sa personal na panawagan ng Diyos. Number two. Number two pa lang ho tayo. Top 10 ito. Mga pagpaumanhin nyo po. Magpasalamat na espiritu. Ito po ay grateful spirit. Ayan. Grateful spirit. No? Sa unang Tesalonica 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ang tunay na Kristiyano ay ay marunong magpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok. Minsan pagka ang dami-dami na nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, 'di ba? Parang pinagsakloban na ako anya ng langit at lupa. Dapat matutong magpasalamat. Ano ang huling bagay na ipinagpasalamat mo kahit hindi na ito maganda? Pakisulat nga po ulit. Ulitin kong tanong. Ano ang huling bagay na ipinagpasalamat mo kay Lord kahit hindi maganda? Lord, thank you. Kasi ito yung problemang natanggap ko. Kaya mo bang gawin yun? Grateful spirit, grateful heart, pagpapasalamat. Number 3, faithful mindset. O yan, babalik na naman tayo sa mindset. Papansin nyo, attitude, mindset, parang training lang ni Coach Chris. Pero ito po, napakahalaga po sa atin. Matatag na pananampalataya. Ayon sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Faith. Ang pananampalataya at yung pagtitiwala, kahit hindi mo pa nakikita yung bagay o yung resulta, naniniwala ka. Example po natin yung mga inventor, yung mga scientist. Ano tingin natin sa kanila dati? Baliw. Sipin mo yung barko palulutangin. Yung eroplano paluliparin. Lahat ng mga iniisip dati na imposible ng mga scientist, ng mga inventor, nangyari. May paniniwala sila na kaya nila. Ngayon, connect po natin sa pagiging isang Kristiyano. Nangihina ba ang pananampalataya mo kapag hindi agad sinasagot yung panalangin mo? Ang ilang tanong na po ito. Ang 5, pang-6. Nangihina ba ang pananampalataya mo kapag hindi agad sinasagot yung panalangin mo? Lord, gusto ko na pong maging successful. Gusto ko na pong mabago yung buhay ng pamilya ko. Gusto ko na pong makaalis sa kahirapan. Hindi naman agad binigay. Kumusta yung faith mo? Kumusta yung pananampalataya natin sa Kanya? Diba? Pwede kasing i-delay eh. Pwedeng baka mamaya ibigay lang, hindi mo naman kayang i-handle. There's a perfect time for everything. Tama?
Kaya kung may plano ka, lagi may magandang plano si Lord sa'yo. Amen? So, bilang isang Kristiyano, huwag po tayong manghina sa ating faith kay Lord kapag hindi pa sinagot yung mga panalangin po natin. Wala ba? Pasok po tayo sa segment number 2. Kanina po, segment number 1, pakitype kung nakikinig po. Attitude towards God. Segment number 2, attitude towards others. Ugali patungkol sa kapwa naman tayo. Okay? Ugali patungkol sa kapwa, sa ibang tao. Okay. 1 to 10 o pang-apat, mapagpatawad na puso. Ano daw yung pang-apat? Forgiving heart. Ito po, nung ating Module 21, dito po umikot yung ating topic. Pagpapakumbaba at pagpapatawad sa ating pong training. Alam nyo po, sa Colosas 3:13, magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Panginoon sa inyo. Siguro narinig nyo na po ang istorya ni Coach Chris nung ako po ay galing abroad na meron pong, siguro naman alam nyo na po yun, sobrang malaking halaga na ako po ay naloko, no? At ng isang pamilya pa na dumanaso ako ng puro galit, bigat sa puso na habang panahon. Ang hindi pagpapatawad ay unti-unting lason sa sarili mong kaluluwa. Ano daw? Pakiulit nga po. Ang hindi pagpapatawad ay unti-unting ano? Ano daw po? Naglalason. Lason po, lason. Lason sa sarili nating kaluluwa. Kasi pag Amen. nagpatawad po tayo, hindi po sinabi natin na tama yung taong nakagawa sa atin ng mali. Hindi, papalayain mo ang sarili mo doon. Amen. Napakatagal ko pong Amen. nakulong sa ganoong galit, sama ng loob, puot sa aking puso. Yan pala'y lason. Another question na sagutin mo sa iyong papel ngayon, sa iyong sarili. Meron ka bang kailangang patawarin ng buo, hindi lang sa salita, kundi sa puso? Pakisagot sa iyong sarili. Ulitin ko, meron ka bang kailangang patawarin ng buo, hindi ka piranggot, hindi lang sa iyong salita, pinatatawad na kita. Sa isip, sa puso. Forgive and forget talaga. Pakisagot yan sa iyong sarili. Number 5, attitude towards others po itong segment. Number 5, compassionate spirit. Ano daw? Compassionate spirit. Maawain at may malasakit. Sa Marcos 12:31, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi sapat ang nakikiramay, dapat may malasakit na may gawa. Marami po sa atin, ang pagtulong, ang pagmamalasakit sa kapwa, hindi lang po laging pera. Marami po tayong pwedeng kaparaan ng gawing tulong para magmalasakit sa ating kapwa. Tama? Kung mahal mo talaga ang kapwa mo, gaya ng iyong sarili, hindi mo hahayaan na mapahamak din siya kung meron kang kayang gawin. Tama? Pang-anim, tagapamayapa, hindi palaaway. Bato-bato sa langit, tamaan sa pool. Peacemaker. Sa Mateo 5:9, mapapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y
tatawaging mga anak ng Diyos. Sa atin po, tayo po ay hindi dapat tagapagdulot ng gulo. May konting problema, dapat tayo po ay nakdudulot ng pag-aayos. Hindi nang paaapuyin mo pa yung kapirasong usok. Sa mga conflict, ikaw ba ay marunong magpakalma? O sa mga ibang sitwasyon, nakakapagpakalma ka ba? O nakakatulong ka para uminit? Para lalong magliyab? Again, tagapamayapa, hindi palaaway. Pasok po tayo sa segment number 3. Last segment. Okay, huling bahagi. Ito naman, kung ang kanina attitude towards God, attitude towards other, last po is attitude for personal growth. Yan. Personal growth na po ito ha, pang sarili. Okay. Ugali para sa personal, ugali para sa personal na paglago. Pag sinabing paglago, no, ito ho yung growth natin. Okay. Pang-pito, last 3 po tayo. Mapagpakumbaba at marunong tumanggap ng pagsita. Sino kaya yung merong ganitong attitude po sa atin? Humble and teachable. Yung hindi close-minded, yung marunong tumanggap ng correction, yes, mali ako, pwede akong makinig. Amen? Sa Santiago 4:6, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng kagandahang loob sa mga mapagpakumbaba. Humility. Diba, ang lagi daw nagpapakataas ay bababa at yung nagpapakababa ay tinataas. Ano po, si Cristo Tolentino po, napakatagal na panahon po, no? Ako po aminado ko sa sarili ko na meron akong pride, mayabang, pagpataas, lalo na po nung galing ako ng abroad, nung kumikita na ako ng malaki, nung brand new car. Alam niyo po, yung pagiging humble at teachable, sobrang laking bagay na attitude ng isang tao. Kasi pag hindi ka na teachable, feeling mo alam mo ng lahat. Pag ayaw mong mapuna ka at ayaw mong ma-correct ka ng ibang tao, feeling mo ikaw na yung pinakamagaling. Masyado na tayong mapilosopiya at feeling natin, ako yung tama. Ako lagi, ako. Di po ba? No, kaya alam niyo mga kapatid, no, yung hindi lahat ng pagsita ay paninira. Kadalasan ito ay paglago o paghubog sa atin. Again, kung meron mang magko-correct sa atin, sa attitude natin, hindi po ito paninira. Tanggapin po natin na tayo may kailangan baguhin. Ito po ay bahagi ng paglago at paghubog sa ating mga sarili. No? Ang tanong ko sa iyo, madali ka bang sumama ang loob kapag itinatama ka? Yes or no? Pakisagot. Ulitin ko po. Madali ka bang sumama ang loob pag itinatama ka ng kapwa mo? Pangwalo, consistent in public and private. Wow, ano kaya yun? Matapat at pareho sa lihim at hayagan sa Tagalog. Parang ganito. May mga ilang tao na sobrang ganda ng tingin sa kanila ng iba, pero sa sariling pamilya, hindi naman. Diba? Sa Mateo 5:16, kaya't dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan nila ang inyong amang nasa taas.
nasa langit. Ang tunay na ilaw ay hindi lang sa church nagniningning, kundi pati sa bahay at sa trabaho. Mapanalanginin nga tayo sa simbahan. Baka pagdating naman sa bahay, puro tayo sigawan, away, murahan. Kasi pareho naman yung buhay sa Zoom tsaka sa likod ng camera Yun totoo. Pareho ba ang buhay natin sa Zoom, sa church, sa anumang community at doon sa loob ng bahay? Kaya dapat consistent ang ating attitude, public man o private. Hindi tayo nagiging ningas-kugon. Diba? Pangsyam, bukas sa pagbabago at paglago. Okay? Willing to grow and be corrected. Sa Kawikaan 1:5, makikinig ang marunong at lalo pang madaragdagan ang kanyang kaalaman. O isipin mo, kung tayo'y marunong makinig, kahit tayo'y marami ng alam, lalo pang idadagdagan. Kasi bakit? Bukas ka Bukas ka sa growth, bukas ka sa paglago, bukas ka sa personal na pagbabago sa iyong buhay. Wala naman pong graduation sa paglago sa pananampalataya. Hindi, graduate ka na, wala naman pong gano'n. Diba, araw-araw pwede tayong lumago, lalo sa ating ginagawa na to ng spiritual growth, no? Question po ulit sa ating pong mga sarili. Handa ka bang baguhin ni Lord ngayong araw na to? Kung sakaling tinatamaan ka sa mga mensahe na naririnig po natin. Pakisagot po ulit sa sarili. Ulitin ko po. Handa po ba tayong baguhin? O ikaw, tinatanong po kita ngayon. Ganun din sa aking sarili. Handa ka bang baguhin ni Lord ngayong araw na to kung sakaling tinatamaan ka sa mensahe na ito? Yes or no? Pang-10, last. Don't be easily offended. Again, don't be easily offended. Hindi natitisod dahil sa pagkakamali ng tao. Meron po ba ritong natitisod? Dahil nakikita yung mali ng ibang tao? Pakitype ako. Ayon sa Hebreo 12:2, nababasa po natin dito mga kapatid, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Yung faith o yung pananampalataya, hindi dapat nakabase lang po sa tao. Sa nakikita natin sa mali ng tao, wala nga pong perfecto Kundi dapat kanino? Kay Kristo. Thank you, Sis Jelay. Tama. Bakit natin laging papaapekto tayo o pagpapakatisod tayo dahil laan sa nakikita nating mali sa iba? Hindi na ako mag-church dyan. Nakita ko naman yung isang kapatiran dyan Nasa sabungan kasama ko. Hindi na ako mag-church dyan. Nakikita ko naman yung ano na yun nagsasama. Hindi naman sila kasal. Hindi na ako mag-church dyan. Nakita ko naman ito. Nakalabas pa yung ano niya. Hindi naman maayos ang kasuotan. Hindi na ako aatin dyan sa gawain na yan kasi nakita ko yung post ng ganito kapula-pula naman. Ang tanong natin mga kapatid sa ating sarili, ikaw ba ay nagpapalago ng espiritual at nagsisilbi sa iba? Di ba kaya po tayo umaaten, gusto nating dumago at tayo po ay nagsiserve sa Panginoon? Amen? So hindi mo kailangan magpatisod. Lahat ng tao po, lahat po tayo may kamalian, lahat po tayo may nagagawang hindi maganda sa ating buhay. Wala namang perpekto. Lahat po tayo nagkakasala. Ultimo mga pari at pastor, wala namang pong perpekto. Kaya ang huling tanong ko po, humina ba ang apoy mo o yung desire mo, yung burning desire mo dahil sa pagkukulang ng kapwa mo Kristiyano? O nananatili kang matatag dahil kay Jesus? Amen. Ulitin ko po. Last question.
Humina ba ang desire o burning desire o apoy mo dahil sa pagkukulang ng kapwa mo Kristiyano? O nananatili kang matatag dahil nagsisilbi ka sa ating Panginoon? Ito po'y hamon sa ating buhay. Ang tamang ugali ay bunga ng pusong nakakabit sa kay Kristo. Ang tamang ugali ay bunga ng pusong nakakabit kay Kristo. Panlabas ang itsura, pero panloob ang karakter. Doon sinusukat ang isang tunay na Kristiyano. Kapatid, pili ka nga po ng isa, dalawa o tatlo sa 10 ugali na pinakakailangan nating ayusin sa ating mga sarili. Tapos, i-pray mo, isulat mo, at gawin po natin. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pagpapaalala. Panginoon, sa amin pong mga karakter, sa aming attitude, sa maraming mga ugali. Salamat sa mensaheng ito, Panginoon, na reflection po ng aming faith sa iyo, ng aming paglago, Panginoon. Linisin mo po ang aming mga puso. Linisin mo po ang aming mga kaisipan, Panginoon. At ayusin mo po ang aming mga damdamin. At turuan mo po kami magkaroon ng kaisipan at ugali na gaya sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang papurit pagsamba, tinataas po namin sa iyo ang papasalamat, ang kadakilaan, Panginoon. Salamat po ang napakarami sa araw na ito. Sa ngalan po ni Jesus, Amen and Amen. God bless everyone. Amen. Thank you po. Amen.